Morning! Ay, wala yata akong kausap. Ayan, magandang umaga sa ating lahat. Ayun, maganda ba ang umaga ninyo? Amen, magandang umaga natin dahil ang bawat umaga ay isang miracle sa atin, no? Kasi marami po na hindi na gumigising. Pero tayo, purihin ang Panginoon, naririto tayo ngayon. Sama-sama na muli ay magpupuri at sasamba sa ating Panginoon. Amen? So, alam ko po, na marami tayong naririnig sa paligid natin, no? Maraming distractions, maraming problema, maraming uncertainties, no? Marami tayong naririnig na malapit na dumating si Lord. Malapit naman na talaga. Pero ngayon po, wag po nating ituon ang paningin natin sa mundo. No, let's just turn our eyes unto Jesus. So wag yung problema, not on our fears, yung mga takot sa atin, kundi sa Panginoon lang. So ngayong umaga po, nais po natin na i-focus po natin ang ating mga isipan, ang ating kabuuan sa ating Panginoon lamang. Ibigay natin ang mataas na papuri na nararapat lamang sa Kanya, no? So as we worship today, maaari ba na kausapin natin ang ating Panginoon ngayon? Personal. Kung meron ka pa na hindi nahihingi ng tawad sa Panginoon, or meron ka mga nais mo magpasalamat sa Panginoon sapagkat napakabuti niya sa buhay mo, ngayon ang pagkakataon, kausapin mo siya, sabihin mo na handa ka, Panginoon, sa oras na ito, na magpuri sa Kanya. Sige, bibigyan ko po kayo ng mga isang minuto para kausapin ang ating Panginoon. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Turn your eyes to the hillside, where justice and mercy embrace. There the Son of God gave His life for us, and our measureless debt was erased. Jesus, to you we lift our eyes. Jesus, our glory and our prize. We adore you, behold you, a Savior ever true. Oh Jesus, we turn our eyes to you. Turn your eyes to the morning and see Christ the Lion away. What a glorious dawn! Fear of death is gone, for we carry His life in our veins.
our Savior ever true. Oh Jesus, we turn our eyes. Sing it again, Jesus. Jesus, to you we lift our eyes. Jesus, our glory and our prize. We adore you, we adore you, we hold you, our Savior ever true. Oh Jesus, we turn our eyes to you. Oh Jesus, we turn our eyes to you. Yes, Lord. We turn our eyes to you alone, O God. Lord, inaalis namin anumang distraction sa oras na ito. Mga distractions, mga problema, anuman ang kabigatan na meron kami ngayon, Panginoon. Hindi ito makahahadlang sa aming pananambahan ngayon. We only turn our eyes unto you, Lord. Our focus is into you, Lord. To you alone, O God. Alam namin, Panginoon, na maraming mga nangyayari sa aming kapaligiran. Pero kung kami ay nakafocus lamang sa iyo, Panginoon, Lord, magdidim ang lahat na nasa paligid namin. Ikaw lang, Panginoon, ang makikita namin, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa oras na ito. Salamat, Lord, na muli ang iyong mga anak ay nagsasama-sama. Iisa ang aming layunin, Panginoon, na ikaw ay bigyan namin ng mataas na papurit pagsamba na nararapat lamang sa iyo. Lord, kung meron ka pang nakikita na hindi tama sa aming mga puso, Lord, hinihingi namin to ng kapatawaran. Hinihingi namin, Lord, ang iyong paglilinis sa amin mula sa aming ulo hanggang sa aming talampakan, Panginoon. Pakalinisin mo nga po kami, Panginoon. Lord, nais namin maging karapat-dapat ang buhay namin na humarap sa iyo sa oras na ito. Hinihiling namin ang iyong banal na Espiritu, Panginoon, na sumaamin, O Diyos, ang pagkilos ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. Maluwalhati ka nawa sa aming kalagitnaan. Maluwalhati ka, Panginoon. Masiyang ka. Mapangiti ka, Panginoon, sa aming pananambahan ngayong umaga. Salamat, O Diyos. Just give you back all the praises, all the glory and honor. We dedicate everything to you. In Jesus' name we pray. Amen. Palapakan po natin ang ating Panginoon. Yan. Pakitingnan nga yung katabi nyo. Pakibati naman. Sabihin mo nga, good morning. Ayan. May mga baguhan ba tayo ngayon? Wala? Ayan. Bagamat kakaunti tayo, no? Pero wala pong makahahadlang sa ating paglapit sa ating Panginoon. Amen? Yes, hallelujah. So, brothers and sisters, we are reminded our worship doesn't end here. Hindi natatapos dito ang ating pananambahan. No? From this moment to eternity, Jesus is worthy. Amen? Woo! Through every season, every victory, every trial, He remains faithful, unchanging, and forever King. Woo! Yes. As we sing, let it be our declaration that from here to eternity, our lives belongs to Jesus. Hallelujah. Your kingdom generation declares your majesty. Our lives are resounding with your praise. We see your spirit moving. We burn with holy fire. Glory is seen through all the earth. You set eternity in my heart, so I'll live for you, for you. Hey!
generation. Your kingdom generation declares your majesty. Our lives are resounding with your praise. We see your spirit moving. We see your spirit moving. We burn with holy fire. Your glory is seen through all the earth. You set eternity in my heart. You set eternity in my heart. So I live for you, yes. Woo! Hallelujah, hallelujah. Honor and praise forever. We'll shout a victory cry from here to eternity. Hallelujah, hallelujah. We'll take our place. Woo! We'll shout your awesome love from here to eternity. Hallelujah, hallelujah. Honor and praise forever. We'll shout a victory cry from here to eternity. Hallelujah, hallelujah. We'll take our place in history. We'll shout your awesome love from here to eternity. Yes, Lord. Woo! We praise you forever. Hallelujah. You set eternity in my heart. You set eternity in my heart. So I live for you. Sing it again. You set eternity. You set eternity in my heart. So I live for you. Hallelujah. 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 Honor and praise. Woo! Oh, yes. To eternity. Hallelujah, hallelujah. We'll take our place in history. We'll shout your awesome love from here. So sing it again, hallelujah. Woo! Yes, Lord. We'll shout a victory cry from here to eternity. Hallelujah, hallelujah. We'll take our place in history. We'll shout your awesome love from here to eternity. Woo! Hallelujah, hallelujah. Yes, Lord, we will shout your awesome love from here, Lord, to eternity. Hallelujah. Thank you, Jesus. Truly, Lord, our desire today and every day of our lives, Lord, is to worship you and to be in your presence, Lord, because only in your presence, oh God, we can have peace, we can have comfort, and we can have joy. Lord, only in your presence, Lord. Today, oh God, that is our desire. Consume us, O Holy Spirit. Hallelujah. Joy of my desire, all-consuming fire, Lord of glory, Rose of Sharon, rare and sweet. You are now my peace,
comforter and friend. Wonderful, so beautiful you are to me. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. There will never be a friend as dear to me as you. Come on, sing it again from your heart. Say to the Lord, joy of my desire, all-consuming fire, Lord of glory, Rose of Sharon, rare and sweet. Oh yes, you are now my peace. You are now my peace. Yes, comforter and friend, comforter and friend. You are so wonderful, wonderful, so beautiful. Oh yes, you are, Lord. You are to me. Come on, sing it. I worship you. I worship you in spirit. I worship you in spirit and in truth. There will never be a friend as dear to me as you. Come on, sing it. I worship you. I worship you. Yes, Lord, we worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. There will never be a friend as dear to me as you. Come on, church, sing it again. I worship you. I worship. Yes, Lord, we worship you. In truth, Lord, I worship you in spirit and in truth. There will never be a friend as dear. There will never be. There will never be a friend as dear to. There will never be. There will never be a friend as dear to me as you.
angels, all the saints and angels, they bow before your throne. All the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing, sing it again, all the saints. All the saints and angels, they bow before your throne. All the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing, you are worthy of it all. Yes, Lord, you are worthy of it all, Jesus. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Come on, sing it again. You are worthy of it all. You are worthy of it all. Yes, Lord, you are worthy. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Day and night, worship Him. Day and night, night and day, let worship arise. Day and night, night and day, let worship arise. Day and night, night and day, let worship arise. Day and night, night and day, let worship arise. Come on, sing it again. Day and night, night and day, let worship arise. Day and night, night and day, let worship arise. Day and night, night and day, let worship arise. Day and night, night and day, you are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Come on, sing it again. You are worthy. You are worthy of it all. Yes, you are, Lord. You alone are worthy of all praises. Worthy of it all. Oh, yes, you are. Yes, you are. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Sing it again. You are worthy. Worthy of it all. Let us declare it. You are worthy of it all, Jesus, Jesus. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Can we sing it again, congregation? You are worthy of it all. Come on, sing it aloud to the Lord. Yes, Lord. You hear the praises of your people, God. Yes. You deserve the glory. Sing it again. You are worthy. You are. Hallelujah. Be glorified, Lord, in our midst right now. For from you are all things, and to you are all things.
we say our worship to the Lord? Can we give Him the highest adoration? Come on, church. Sing worship to the Lord. Sing a new song to the Lord. Say it aloud to the Lord, your worship. You adore the Lord. Come on, say it to the Lord. You want to thank Him? You want to say praises to the Lord? Come on. Hallelujah. Yes, Lord. Last time, come on, church, sing it. You are worthy of it all. You are worthy of it all, Jesus. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. All the honor, all the power and dominion to you alone, O God. Hallelujah. Palakpakan muli natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Sige po, makakaupo muna tayo. The Spirit of the Lord is upon me to heal the brokenhearted. Her soul was healed when Jesus spoke her faith into existence. No, naniwala siya. Sumampalataya sa Panginoon. Sabi niya, mahawakan ko lang ang laylayan nito. Gagaling na ako. Heals through wisdom and care. So proper rest, syempre. Kailangan naman magpahinga. But the greatest healing will come when Jesus returns. Hello. Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning. Ken, yung ano natin. Ayun. So, last time, or past few weeks, naituro or napag-aralan or narinig natin yung katuruan or mga messages and challenges sa atin that Jesus as a Savior, as a healer, and baptizer of the Holy Spirit
Ngayon, ang pag-usapan natin, no, kailangan ma-experience natin ngayon is yung Jesus, the soon and coming King. Amen. So this truth is not just prophetic. So hindi ito basta prophetic praise lang. It is a personal experience as well. We are not just waiting for His return. We are called to experience Him now as a King sa ating mga buhay. So hindi lang yung in-expect lang natin. Kailangan ngayon sa ating mga buhay, sa ating mga puso, maranasan natin kung ano talaga itong sinasabi na King or Hari ng mga hari. Amen? So before we start, let's bow down and let's pray. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa bawat isa, sa presensya na, Panginoon, ng bawat isa na narito. And Lord, we also pray for your guidance and your Holy Spirit to move freely in our midst, O Diyos. Open our hearts and mind, Panginoon, sa iyong mensahe at tunay nga na maitaas ka namin sa aming kalagitnaan, Panginoon. And Lord, I also pray kayo pong patuloy na mag-guide sa akin, Panginoon. Gamitin niyo ako, Panginoon, as an empty vessel, Panginoon, upang marinig at mapahayag ang iyong banal na salita, O Diyos, sa bawat isa. Maraming salamat. This we pray in the mighty name of Jesus. Amen. Since we're talking about the soon and coming King, bigyan ko muna kayo ng konting, let's talk about paano natin pine-prepare yung special guest. Kung, let's say, may special guest tayo or susunod, may hari tayong darating. So, kung special guest lang yan, kalimitan, siyempre magpe-prepare talaga tayo. Hindi lang ordinaryong preparation yung gagawin natin. Tama ba? Una, siyempre, set mo yung highest standard na serbisyo natin do sa special guest natin. Kunyari dito sa church natin, may darating tayo special guest. Talagang pag-uusapan na yan ng mga councils and ng mga leaders weeks and months and maybe years bago dumating yung special event and special guest na yon. Ganong ka-elaborate yung pag-prepare natin. And then, sisiguraduhin natin yung privacy and security nung guest natin. Siguro ibubok natin yan sa pinakamaayos at pinakamagandang hotel or lugar or kwarto na naandun na lahat na magiging komportable talaga. Tama ba? Ganun ang ginagawa natin. And of course, we will make it as personalized as much as possible. Talagang maranasan at makita nung special guest natin na yung special attention natin sa kanya at saka yung sa event na yon. And then, meron din yung tinatawag na adaptability. Meaning, yung guest natin na yon or tayo mismo is willing to take a changes doon sa mga mangyayaring events na yon. Ganon dapat tayong maging adaptable. Ganon tayo maging maghahanda. Amen? And then, sa pre-arrival pa lang, kunyari, bukas na darating. Sa pre-arrival pa lang, kukumpletuhin mo na. Andyan yung information gathering. Siyempre, alamin mo ilan ba yung sa tingin natin na a-attend ng mga members or mga guests at saka mga ibang tao. So, aalamin natin lahat yon. And then, mag-a-assign at mag-a-appoint na kagad tayo ng mga coordinators sa lahat. Brad, ikaw ang ganito. Ikaw sa pintuan, ikaw doon sa ganito, ito ako sa lahat yan, kompleto, in detalye. So, special guest pa lang yon. Alright? And then, siguro si Pastor Joel, inspect niya na lahat ng mga rooms at saka yung mga electricity, lahat ng gamit. Ganong gagawin yan. Tapos yung WLT, baka isang buwan nagpa-practice na talagang araw-araw. So, ganun yung preparation. Dahil special Special events, special guests. And then, yung mga deacons at saka yung mga welcome. Talagang ite-training pa yan sigurado ni Pastora ng todo-todo at sasabihin pa ni Pastora, mag-bihis kayo ng ganito ha. Hindi pwede. Yung ordinaryong damit lang. Yung preparation, nakikita nyo? Okay. Special guest pa lang. Paano kaya pag yung manly, yung hari? Although ang Pilipinas, di naman tayong monarchy, wala tayong hari, kundi presidente. So, gano'n ang gawin natin. Kunyari, presidente, yung bisita natin. Ano sa tingin nyo gagawin natin? Siyempre, doon sa may mga hari, may announcement yan. Announcement ng arrival ng hari or ng presidente.
Doon sa iba, may trumpet pa yon, di ba? So, ganun yung mga ano doon. Yung formal announcement, magpapadala yan ng mga heralds and attendant na i-announce yung pagdating. And then, meron pang matinding mga shouts of welcome yan. Di ba? Yun, long live the king, God save the king or queen. Yun yung mga sinisigaw nila. Ganun din, physical preparation, same thing doon sa special guest din. Siyempre, sisiguraduhin ni pastor yan na pagpasok pa lang dito sa CDC, sure at secure na ang lugar. Kasi nga, presidente or hari yung darating eh. Nung makikita nyo yung, yung hirap at preparation natin. And then, yung mga leaders, sigurado ko, magde-decorate yan dito at baka kausapin ni pastora yung buong CDC. Maglinis tayo, mag-decorate tayo kasi may darating na, na presidente or hari. And then, kahit na anong gawin natin, pipilitin natin i-apply yung etiquette and yung attitude natin na pag may dumaan dyan ng ganito, ay maging magalang tayo. Kahit hindi tayo ganun. Kasi nga, meron tayong na-expect na darating na special na tao or special guest. Alright? And lastly, may mga entourage yan. Yung mga, kahit na presidente, andyan yung mga bodyguards, yung PSG niya, lahat yan. Bago pumasok yung presidente, may papaunahin tao yan at may mahuhuli at magpe-prepare at magse-secure ng area at ng events. So, nakita nyo kung gaano ka-complicated at yung binibigay na attention at preparation sa pagdating ng special guest or ng isang presidente or ng isang hari ng mga tao lamang. How much more kung ang ine-expect natin ay darating na hari ng mga hari? Ano yung gagawin natin? So yun po ang mga pag-uusapan natin ngayong linggon to or tong araw na to. Ang sabi po sa verse na yan, so Revelation chapter 22 verse 12 says, "Behold, I am coming quickly, and my reward is with me to give to everyone according to his work." Hindi lang pala basta pagbisita or pagdating. Isipin niyo, sinabi niya, "Behold, I am coming quickly, and my reward is with me." So hindi pa kayo excited? Parang wala, pastora. Hindi excited. O isipin mo, ganito na lang, meron kang tatay na nag-abroad na matagal na panahon. Isipin nyo na lang gano'n na. And then darating siya. Bukod sa darating na mismo siya, at ang sabi pa, "Anak, may sorpresa ako. Lahat ng gusto mo, lahat ng hiningi mo, andito na, dala-dala ko." Brother Bong, anong gagawin mo? Bukod sa, di ba, magtatalon daw siya, baka 1 linggo pa lang, hindi na makatulog yan. Naranasan nyo ba yung gano'n na alam mo darating at merong special na dala-dala para sa iyo? So bukod sa pagtatatalon na masaya ka, talagang mangungulit ka sa nanay mo, andyan na ba? Kailan ba? Yung mga ganun, yung mga bata nung araw na talagang kukulitin na at kukulitin kasi ne-expect niya. So dapat ganun daw po yung pananaw at yung mga puso natin sa pagdating na ating Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari. At daw yung reward na yon ay nababase saan daw? Sa ating mga gawa. So ano tong gawan to? Ito po yung mga mabubuting gawa, hindi masamang gawa. So in-emphasize natin doon na yung mabubuting gawa. So ito yung makikita natin yung pinipilit or dinidikdik, dinidikdik sa atin ng church, ng mga leaders, especially pastora, yung katuruan, na talagang gawin natin yung ating mission. Amen? Okay, ito yung paano. Number 1, certainty of His coming. The word certainty, walang makakapigil yan, siguradong darating yan. Yun yung point dito. Kahit na anong mangyari, tumaas man ng gasolina, kahit na maging 1,000 pa ang 1 litro ng gasolina, dadating si Kristo. Amen? Kasi,
Yan ay mga indication nung nag-start tayo dito ng pandemic. So may maraming pagsubok. Ngayon, dumating itong crisis, itong war, which is nakasulat na, matagal na, sinasabi sa atin at naririnig natin paulit na mangyayari yan. Yan ay mga siglo na talagang andito na. We are living in the last of the last days. Yan yung tinuro ni Pastora last time. So number one, promise. Jesus assures us of His return, emphasizing our hope through His promise, I will come again to receive you. Ang sabi doon, I will come again. Again. Kasi alam natin, as a Christians, naniwala tayo na pinadala ng Ama ang kanyang buktong na anak para sa ating mga kasalanan. Pumarito na siya, nagkatawan tao, niligtas po tayo. Ito sinasabi ngayon dito, iba na po yung promise niya, I will come again. So hindi ba tayo naniniwala? Kasi nakita na natin, naranasan na ng mga Christians nung araw, 2,000 years ago, ano yung presensya na nakita nila ang Diyos. How much more He will be coming here as a soon and coming King. Hindi na Savior, but a ruling King. And affirmation, sabi doon, the angels confirm His coming, reminding us that the same Jesus Christ will return just as He departed from us. So same Jesus Christ, siya rin po. Yung word na departed, balik na rin natin. Katulad ng sinabi ko, hindi na siya darating dito as a Savior. Nagkatawang tao, naghirap, no. Ang sabi, the same kung paano siya nag-depart. So, paano? Ano yan doon? Remember, Jesus rose from the dead and He was a victorious God. Amen? So, sabi doon, victorious siyang umakyat and what? Babalik siya rito as a victorious King pa rin. Kaya yung mga hopes natin, andoon lahat. Yes, okay lang na tumaas ang gasolina. Ang gagawin lang naman natin, magtipid kayo, magtigil tayo sa bahay natin. Huwag tayo lumabas, i-budget natin, planuhin natin yung mga lakad at paano natin gagamitin yung mga resources natin. Yan lamang po yung mga bagay na kailangan mag-adjust tayo. So, in-affirm ng mga anghel na talagang sigurado na darating si Kristo. Walang makakapigil. Amen? And yung expectation, living with daily expectation encourage us to remain steadfast in faith, actively preparing our hearts for His imminent return. Imminent na. Wala na talagang makakapigil or makapaghadlang. Siguradong sigurado ako na darating si Kristo. Amen. Walang gasolina, walang oil crisis na makakapigil. Again, remember, hindi naman sasakay si Lord sa aeroplano na need pa ng gasolina para hindi siya ma-delay siya, even sa barko. No. Hindi niya kailangan yun. So, ano yung expectation para sa atin? Ito daw po, sabi doon kanina, maging handa daw po tayo sa lahat ng bagay. Huwag tayong mag-relax. Huwag tayong ma-distract. Huwag tayong mamroblema. At katulad na sinabi ni Arnie kanina, huwag tayong mag-focus doon sa nakikita natin mga problema at huwag tayong ma-focus at ma-distract sa mga naririnig nating balita. Ang sinabi rito, always be ready. Katulad ng sinabi natin kanina na introduction, simpleng guess na tao lang, nagpe-prepare tayo ng weeks ahead or months ahead. Ito daw po, ang ating Diyos, yung ine-expect natin na darating. So, lagi tayo maging handa. Tandaan po natin yan. At i-prioritize natin yung relationship natin sa Kanya. So, lagi nating alalahanin. Oo, naghihirap po tayo ngayong mga panahon nito. Maraming challenges, maraming problema. Maaring may pagkukulang tayo sa finances. Ang dami nating pinoproblema sa ating mga pamilya, sa ating mga anak. But we always need to prioritize yung relationship natin. Kahit na anong hirap,
or challenges, wag po tayong magpayanig. And then, don't treat in eternity casually. So, wag lang natin walang bahala or pa maging simple. Oh, darating, okay lang yan. Mataas ang okay lang din yan. Hindi po naman sinasabi na itinuturo sa atin na walang bahala lahat. Ang sinabi rito, prepare and be ready at saka aware po tayo sa nangyayari sa ating kapaligiran. Amen? Next, yung second is yung calling, his call to a holy living. Ito, kailangan daw po natin ma-experience din itong mga bagay na to. Sabi sa 1 Peter chapter 1 verses 15 to 16, be holy for I am holy. Yun yung sinasabi po ng ating Diyos. In Foursquare, hindi lang po natin pinaniniwala or ito po yung stand, hindi naman ganito pala negatively na holiness not just legalism. So meaning sa Foursquare, hindi ito ini-impose yung sobrang higpit or talagang ini-impose or talagang pinapuyasa tayo na maging holy. Remember, wag nyo akong ma-misquote. Holiness is just a love response. Kasi pag yan dinikdik at pinilit sa inyo ni pastoron na maging banal ka, ay mahirap po yun. Kasi mahirap pong gampanan yung pagiging banal. Pag hindi mo naintindihan at pag hindi mo natanggap talaga yung tunay na pagbabago, transformation at pagmamahal, una galing sa atin Diyos. Reaction lang po natin to nung tayo ay naligtas at minahal ni Kristo. Kaya po tayo ay naging banal. Siyempre, nagre-reflect to sa ating yung relationship natin sa ating Diyos. Dahil tinawag niya tayo para ma-transform at mabuhay sa kanyang presensya. So, holiness is a response of love. Naggit ko na kanina, reflecting our relationship with Jesus and His call to transform our lives in His presence. Nabubuhay tayo dahil sa presensya ng ating Diyos. Pangalawa, conviction. Ito po yung trabaho ng banal na Espiritu. Remember, iniiwan ng Diyos sa atin sa panahon nating ito ang kanyang banal na Espiritu. The Holy Spirit brings conviction to cleanse our hearts and minds, guiding us towards a lifestyle that honor God in every way. So siya yung pong nagre-remind sa atin na nararamdaman nyo pa ba na kino-convict tayo at kinakausap at nire-remind tayo ng banal na Espiritu? Amen. Kasi kung di natin nararamdaman, ma-alarma na tayo baka sobrang kapal na ng kalyo ng ating mga puso. Kasi hindi na natin nararamdaman yung conviction or pangungusap or reminders ng Holy Spirit sa ating kalagitnaan. So, lagi siyang andyan to convict us. And yung pangatlo, para masunod at magawa natin itong holy living is yung obedience. Walking in daily obedience reveals our commitment to Christ, demonstrating our readiness for His return and embracing a life of righteousness. So, ito na yung pinakamahirap gawin, yung obedience. Karimitan narinig natin yung obedient is better than sacrifice. Maaring iniisip natin nagsasakripisyo si J. Vince. Kahapon, busy-busy yung mga youth. Ang dami niya. Maaga pa lang, J. Vince at si Ron, nandito na, nagbubuhat na ng gamit. So, ginagawa nila yung sakripisyong yun para makapag-serve sa ating Diyos. So, magkaiba po yung sakripisyo na ginawa nila compare ginagawa ni J. Vince yun dahil nag-o-obey siya sa ating Diyos to serve as a youth at gampanan at tulungan yung ibang youth members to prepare yung gamit, yung simpleng pagbubuhat na nila ng sangkatutak na gamit dito, dinala doon para buhatin. Mahirap po yun talaga. Using a sacrifice, pwede rin gawin yun. Pero kung gagawin ni J. Vince at ni Ron yun because of their obedience to God, mas magaang po yun at maaring di. Napagod ka ba, J. Vince? Physically, yes. Pero spiritually, kung obedient ka, hindi po nakakapagod yun.
Amen? So dapat ganito po yung gawin natin, susundin natin upang maranasan natin yung sinasabi na holy living para maging handa po tayo sa kanyang pagbabalik. Okay, ano yung mga expectation from us? Number 1, surrender hidden sin. So lahat yan kailangan masurrender natin. Wala po tayong dapat tinatangi or tinatago or pinipili lang na, Lord, patawarin mo ako sa itong pagkakukulang ko or pagkakasala ko. Pero meron pa tayong tinatago. Nire-reserve pa natin. Hindi pa ako kasi ready, Lord eh. Saka na lang to, pwede ba? Hindi daw po. Dapat surrender everything. Pangalawa, guard our hearts. Kasi nga, dito tayo atakihin ng kaaway ron ng dyablo. So ating mga puso, sa ating mga pamilya, dahil pag mahina at na-atake ating puso, every decision we will make ay mapapalayo tayo sa ating Diyos at mapapalayo tayo doon sa kanyang goal. And then, pangatlo, yung nabanggit ko na, pangatlo is obedience. Walk in obedience daily. Kasi nga, at dito makikita yung commitment natin sa ating Diyos. Ito rin daw po nagpapakita na tayo po ay handa na sa kanyang pagdating. Pag hindi raw po tayo obedient o hindi tayo makasunod ng 100%, doon lang nagpapakita na maaring hindi pa tayo handa. Number 3, urgency for mission. Babalik ako doon sa introduction ko, yung sa pagbibigay or paghahanda ng isang special guest at saka ng presidente or ng hari. Yung mga taong nakarinig or nakatanggap ng mga plans at saka mga instructions na yon, they see to it na naging mission nila yon para gampanan yung mga plano or yung activity na yon. So ganun din po daw dapat sa atin. As we prepare our hearts, as we prepare to receive Jesus, the soon-coming King, kailangan urgency din dito sa ating mission. Ano ba itong mission natin? Number 1, proclamation. We are called boldly to share gospel of Jesus Christ, proclaiming His message of love and salvation to all. So hindi dapat po natin to anong tawag dito sa dinidelay yung proclamation. Dapat tuloy-tuloy daw po to. Kahit sa loob na ating, yung word na urgent, kahit sa loob lang ng bahay natin, laging may urgency pagdating dito. Parents, lagi yung tayo po lagi manguna. Pag Sunday, eto lang, simple. Pag Sunday, ano gagawin nyo? Magising tayo maaga, remind natin lahat ng ating mga anak, mga kasama natin sa bahay, Sunday ngayon. Mag-church tayo. Sumamba tayo. And then, susunod niyan, remind, share the message, kahit sa kapitbahay lang. Kahit sa mga kamag-anak, pinsan, na tiyahin, i-share po natin yung gospel. Huwag na po tayong lumayo, huwag na po tayong mag-isip, Pastora, padala mo ako sa Mindanao. Sa bahay lang po mag-start tayo. Yung kapitbahay natin, yung barangay natin, simulan po natin. Yung simple lang po, hindi natin magawa. Magre-request pa tayo kay Pastora, padala tayo sa Mindanao. Nakukuha niyo yung point ko. Ito na yung urgency. Gusto niyo ba na kayo lang yung maligtas sa maiwan yung mga kamag-anak niyo? No. So, start now. Don't worry. Number 2, huwag kayong mag-alala. Sasabihin niyo na naman, Pastora, Brad, hindi ko kaya yan. Wala akong alam sa Bible. Hindi ako nakakapagbasa ng Bible. Wala akong saulong verses. Kapatid, hindi ko alam kung paano i-explain at i-defend ang aking pananampalataya. Yan yung normal na reason. Lagi natin naririnig pag nagsabi at nag-challenge ang ating pastor na humayo tayo. Kahit na simple na lang, pag inassign ka ni Pastora, Brad, sis, pwede ka bang opening prayer? Ay naku, Pastora, hindi po ako marunong mag-pray. Number 2, don't worry. Bakit? Andyan ang banal na Espiritu. Ang sabi ng banal na Espiritu, we receive empowerment
to witness effectively transforming our lives and communities through His divine power and grace. Ang banal na Espiritu ang kikilo sa atin. Ang banal na Espiritu ang magbibigay sa atin ng wisdom and knowledge and strength and courage to share the gospel. So, 4 na gospel lang yung gusto nating di ba? Yung Foursquare. Yun lang. Nasa port na tayo ngayon. Then hopefully, pag tinanong tayo ng iba, Brad, ano ba yung Foursquare? Ano yung pinaniniwalaan nyo? Ano yung stand ninyo? So hopefully, we can explain and share. To the power of the Holy Spirit, magiging simple po ang lahat. Don't rely on our own knowledge at kakayanan. Hindi po natin magagawa talaga yan without the power of the Holy Spirit. So mag-rely po tayo sa banal na Espiritu. And pangatlo, urgency nga ng mission, merong mission binigay sa atin, gawin nating intentional. Huwag niyong intayin na itulak kayo ni pastora at ng mga leaders na, kapatid, meron tayong mission, meron tayong sishiran. Hindi na po dapat nating intayin yon, signal na yon or yung utos na yon. Dapat, pagising nyo pa lang ng umaga at may pagkakataon kayong nakita, seize those opportunity. Tama? Si Mr. Opportunity daw, ang buhok daw niya, baka magalit saan si Kuya Manny, parehas naman kami. Kalbo si Mr. Opportunity. Kalbo siya, parehas kami. Pero may buhok siya. Dito lang sa unahan. Nasa unahan lang. Bakit? Kasi pag nakalagpas yun at hindi mo nahawakan, sorry. Wala nga kasi siyang buhok sa likod, di mo mahihila at hindi ka makakasabit. So ito po yung sinasabi na intentional. Gawin na natin ngayon na. Andyan sa harapan mo, ito yung oras na to, panan na natin. Pagbalik nyo sa bahay, sharean nyo na yung dapat nyo sharean. Paalalahanan nyo yung mga matatanda nyong lola at lolo, tita, tito, mga pinsan, at mga kumare at kamarites natin. I-remind natin. So living with intentional in our mission encourage us to actively seek opportunity. Maghanap lagi ng oportunidad. Huwag na yung ipagpabukas pa or huwag na yung saka na nga lang yan. Seek opportunity to serve other and share God's love daily. Tayo yung unang nakatanggap, simpleng-simple lang, kahit na huwag nyo nang isipin na marami kayong may share sa Biblia. Yung simple lang, yung natanggap nating pagmamahal at repentance, i-share lang po natin yun. Yung simple testimony will do. Hindi iniintay ng mga kamag-anak natin na share at explain nyo yung mga details sa Biblia na para kayong tunay na Bible scholar. Hindi nila na-expect na explain mo yung Hebrew word. Hindi nila ina-expect na explain mo yung Latin word. Hindi po. Hindi sila po maliligtas doon. Ang simple-simple lang po, share the love na natanggap po natin. Amen? Malapit na. Don't worry. Pag ako nag-speak dito, laging mabilis lang. Umiyak na si Sabi. So next, yung experiencing yung comfort and hope. So sabi sa 1 Thessalonians chapter 4 verses 16 to 17 says, the Lord Himself will descend. Siya mismo ang bababa at magpapakita at matatanggap muli natin. So this is our blessed hope. So our assurance lies in the promise that the Lord Himself will descend, offering hope and comfort in our times of need. Kagabi, nagkaroon kami ng simple devotion ng mga WLT. Sakto, ito rin po yung pinag-uusapan namin, yung promises and hope ng ating, or hope natin sa ating Diyos. So nagkaroon ng maraming sharing doon, maganda. Katulad, andito ba si Angel? So sabi niya, mahirap yung trabaho niya ngayon na magbenta ng real property. Nagtitipid nga tao eh.
Hindi nga makalabas yung tao dahil walang pambili ng gasolina. So paano pa sila maghahanap ng mga lupa or bahay na bibili nila? So may mga challenges po talaga. Lahat po ng mga sales ang trabaho, mahirap. Walang maglalabas ng perang sa mga panahon na to. So yun yung mga challenges. So nasaan po ang ating hope? Na kay Ninoy ba yung ano? At sino-sino yung mga tao sa pera? Hayop na yung nasa pera. Yung Philippine Eagle nga pala. So andun na ba yung hope po natin? Papel po lang yun. So yun yung mga challenges. And then maraming nag-share sa WLT na talagang nakita namin na talagang ang bumubuhay po sa atin ay yung promises lang ng ating Diyos. So yung nagbibigay ng lakas at magpatuloy tayo, yung promises ng Diyos. At ang maganda doon, siya yung Diyos Ama na hindi nakakalimot. Okay, i-share ko yung kapirasong pinag-usapan namin doon. Nag-start kami sa kwento ng isang tatay na may anak na babae. Nagkaroon sila ng usapan na papayagan niya yung anak niyang babae as long as tapusin niya lahat ng yung trabaho niya sa bahay. Pero nung time na yun, nakalimutan ng tatay niya. Kaya lumapit yung anak na babae, ni-remind niya yung tatay. Dahil masyadong maraming ginagawang trabaho yung tatay, nalimutan nga niya because he's too distracted at nakatutok lang po siya doon sa kanya mga current situation. Sa dami ng siguro ginagawa sa trabaho, tapos sabay sa loob pa ng bahay, maraming problema. So nalimutan niya. Kaya ni-remind siya ng anak niya, Dad, sabi mo pagkatapos ko nito, okay lang ako na lumabas kasama ng mga kaibigan ko. Parang ganun po. So na-realize ng tatay, nga nun, sa sobrang focus ko sa problema sa trabaho, nakalimutan ko yung promise. Pero hindi po ganun ang ating Diyos Ama. Hindi siya makakalimutin. At higit sa lahat, hindi siya distracted kung ano man ang mga problema. So, ibig sabihin, lahat ng mga promises niya, tutuparin niya. Ibibigay niya. Alright? So, pangalawa, strength in trials. In suffering, we find peace through Jesus Christ who provides strength to endure and comforting presence of the Holy Spirit. So ngayon, apply ulit natin. Maraming trials ulit. Hindi tayo mauubusan ng pagsubok. But don't worry. Bakit andyan ng Banal na Espiritu to comfort us and to strengthen us? Siya kasi magre-remind sa atin na ito yung gawin mo. Huwag hayaan mo lang yung mga problemang yan. Because we have our blessed hope. And hope has its name. Ano pangalan ng hope? Jesus. So, andun po ang ating, ano sa Tagalog yung hope? Yun, pag-asa na kay Kristo lamang po. Pangatlo, faith, endurance. Holding on to hope amidst challenges allows us to remain faithful, reminding us that Jesus is coming soon to bring ultimate redemption. Ito na yung ultimato. Ito na yung pinaka-final at pinaka-bongga at pinaka-maganda. Parang hindi kayo excited. Excited ba kayo? Yes. Dapat, yun yung, thank you, Pastora. Since looking forward ka, dapat ang spirito or ang mindset natin is positive and dapat masaya tayo sa kanyang second coming. Kasi nga yun nga yung natin, pag-asa eh. Amen? Ano yung expectation para sa atin? Number 1, stay faithful in every trials. Hold on to hope. Hold on to Jesus. Again, nare-remind ko, nalagpasan natin yung pandemic before. Marami nagkasakit dito, marami nag-50-50. Kapatid, andito pa rin tayo, di ba? Amen? So, itong simple mga problema ngayon, yung diesel, gasolina, wala yan. Don't worry.
Kaya nung araw nga, wala namang kotse. Yun nga sinasabi ko kay Arnie sa mga anak ko. Nung araw, wala naman kaming kotse, kaya natin mag-commute, kaya natin maglakad. Bakit namang problema kayo ngayon nung may sasakyan tayo? Nakikita kasi nawala yung mindset natin, nawala yung focus natin. Ang focus natin kung ano lang yung nandun sa maliit na situation or maliit na bagay na yun. So hindi po tayo mapipigilan ng mga challenges nito. Remain faithful at tuloy-tuloy po tayo na mag-serve sa ating Diyos. Number 5, experiencing His presence through the Holy Spirit. So, nakita na, last time pinag-aralan natin to God the Savior, Baptizer, Healer, Baptizer of the Holy Ghost or the Holy Spirit, and Healer. So, pag hindi po natin naranasan itong banal na Espiritu o represensya ng banal na Espiritu sa atin, mahirapan po tayo na maging ready at tumanggap nung sa kanyang second coming. Sabi sa Romans chapter 8:11 says, the same Spirit that raised Jesus is alive in us. Yung same na banal na Espiritu na bumuhay kay Kristo ay siya rin pong banal na Espiritu na narito sa ating kalagitnaan. Amen? So we experience Jesus in our worship, in revival, and Spirit-filled living. So every time we worship, andun po, na-experience po natin dapat lagi ang banal na Espiritu. Lagi natin dapat kasama ang banal na Espiritu. As we worship, the Holy Spirit empowers and transforms us. Patuloy po yun. Katulad na nabanggit ko kanina, siya po yung nagbibigay patuloy sa atin ng kalakasan. And in transformation. And the same Spirit that prepare our hearts for Jesus' return and igniting our passion for His mission. So, ang mission natin is to share the gospel. At ang sabi ng Diyos, hanggat hindi na ipapahayag ang ebanghelyo sa lahat or sa buong or sa sulok ng mundo, the end will not come. Yun po yung isang signal, ang last signal, na pag nakarating sa lahat ng sulok ng mundo, doon po mag-start yung end. Doon po natin makikita yung mga pinag-aralan po natin. Pero, since may urgency, ngayon, mamaya, mag-share na tayo or wag po natin kalimutan yung mga mahal natin sa buhay na hindi pa nakakakilala o wala pang Kristo sa kanilang mga puso. So, ano yung mga expectation para sa atin? Number 1, stay filled with the Holy Spirit. Wag po tayong pumayag na humayo, lumabas, even sa ating pang-araw-araw na buhay. We always ask the Holy Spirit to be with us sa lahat ng bagay, sa lahat ng pagkakataon. Siya po yung magpo-protect din sa atin patuloy. Stay spiritually awake. Ito yung medyo matindi. Maybe physically awake po tayo, pero patay na po ang ating spirito. Remember, maraming moral values yung binabaliktad ng kaaway o ng diablo para sirain or ibaba yung moral values natin. So pag sinabi natin stay spiritually awake, kailangan alam natin we also need to test every spirit. Hindi po dapat tayo maniwala sa ano lang basta-basta lang sinasabi. Even the same, kahit galing sa pastor or galing sa ibang mga kapatiran natin, we need to test the spirit palagi. Paano? Ka-counter-check lang natin palagi yan sa salita, sa banal na sa kasulatan, in the Bible. Pag lumilihis na doon, maaring wala na po or mali na po yun. Stay sensitive to His voice. Huwag po tayong basta, okay, makinig ng balita, pero again, kung magpo-focus ulit tayo doon sa problema, sa masasamang balita, matatabunan at makakalimutan na natin na meron tayong Diyos na buhay, problema po yun. So sabi dito, be sensitive from His voice. So kailangan alam natin
Matuturo tayo makinig. Huwag po tayo daw puro reklamo, puro dak-dak. Matuturo rin po tayo makinig sa ating Diyos. Sa pamamagitan ng pananalangin. So, conclusion. Sabi sa inyo, madali lang eh. Jesus is coming soon. Not just a Savior, but as a King. Katulad ng sinabi ko, dapat excited tayo. Ito ngayon, the greatest question is not when He will come. Kalimutan natin yung mahirap sagutin yan. Kahit tanungin si Pastora, mag-usap kayo ng isang buwan, hindi kayo masasagot ni Pastora kung kailan. Wala pong nakakaalam. Tama? Kaya nga sinabi doon kanina sa pinag-aaralan natin, always ready tayo. Ito dapat tinatanong natin, are we experiencing Him? And are we ready for Him? Ngayon, yun dapat yung sagutin natin. Handa ba tayong lahat? Tama. Thank you, Ron, na yes. At bukod doon, yung sagot na yes, dapat victorious at masaya tayo. Dapat let's celebrate! Dapat ganun. Jesus is coming. Dapat ganun po yung pagtanggap natin at pag-prepare natin. Amen? Yun lamang po, and thank you. Purihin ang Panginoon. On your way here, nakita ba ninyo mga tao, may hawak na palaspas? Kasi today is Palm Sunday. Diba? Naalala natin yung kwento na sabi ng mga tao sa Jerusalem, Hosanna! Hosanna to the Son of David, or praise God for the Son of David, which is Jesus. Alam natin si David was king of Israel, and so Jesus is also king. But not just king of Israel, Jesus is the King of Kings and the Lord of Lords. So very timely tayo kasi actually ang topic natin, ang tema natin is experiencing Jesus as the King and the soon coming King. Okay? Now, naalala ko, parang kanina nakita ko yung mga palaspas ng mga tao, parang na-miss ko nung bata pa ako. Yung, di ba binibili yung ganyan, no? At pagkatapos niyan, babasbasan ng pare, ilalagay yan sa pinto ng bahay, o kaya sa altar. Naalala nyo kung anong ginagawa? Pag merong, parang sinusunog yan minsan pinangsusuob. Diba? Lalo na yung pag may mga masamang espiritu daw. Sinusuob yan. No? Okay, so, minsan sinusunog pa yung dahon tapos pinapainom sa mga may sakit. Ayun sa pag nag-Ash Wednesday. Ang church ang pinipreserve nila yan. But at home, sa amin noon, na-observe ko, mahalaga yan, nilalagay yan sa altar. At sinusunog, sinusuob, minsan nilalagay pa dun sa, pag ang tawag dun, yung mga bata, nilalagay yung kandila na may ganon, pantawas. Isinasama pa yan sa tawas. So mga kapatid, I was just thinking, during that time na si Jesus, mababasa natin yan sa Matthew 21, winelcome siya ng buong Jerusalem, naglatag sila ng kanilang mga balabal at kumuha sila ng mga dahon para i-welcome nila si Jesus na nakaupo, sa donkey, sa maliit na. Imagine hari, tapos ang kanyang naka-donkey siya, no? Samantala yung mga hari noon, mola yung mga
nila, di ba, mga horses nila. Pero anyway, mga kapatid, sa atin, mga Kristiyano, alam ba natin na hindi na natin kailangan ang mga palaspas? Hindi, di ba? Kasi may mga kamay tayo. Alam ba natin na ang mga kamay natin ay higit pa sa palaspas? Kaya pag tayo nag-worship sa Panginoong Jesus during worship time, gamitin natin ang mga palaspas natin. Amen? Ang mga kamay natin pinagpala ng Diyos para gamitin natin pagsamba sa Kanya. Kaya di ba when we pray over for people, paaba ang ginagamit natin para mag-pray over? Ano ang ginagamit mo para mag-pray over? Kamay. Because God has given us holy hands. Holy hands. May sakit ka, i-lay hands mo ang sarili mo. Ito yung palaspas natin, mga kapatid. At hindi lamang tayo magpapalaspas tuwing Palm Sunday, but even every day of our life. Amen? Mga kapatid, I just felt so blessed na tama yung ating mga tinatakel. Like today, nais po natin, God is reminding us to experience Jesus as King. This Holy Week, ang mga tao po, mahalaga ang cross today, at may mga taong magsasakripisyo, right? Because the cross reminds people kung sino si Jesus, at si Jesus ay Savior. Tagapagligtas, siyang nagbayad sa kasalanan natin, at siya sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo, siya ay nakapagbigay sa atin ng kaligtasan. Pero mga kapatid, kulang yun. Nakita natin ang ating cross, no? Nakita natin na merong balabal na 4 na kulay. Bakit po? This should remind us that Jesus came not only to save us. He came, yung red, that means Jesus is what? Savior. Let's say that again. The red color means Jesus is the Savior. Yung yellow, Jesus is the baptizer with the Holy Spirit and fire. Ibig sabihin, si Jesus ang nagbibigay sa atin ng kapangyarihan para magtagumpay sa daigdig na ito. Napakahalaga po ng kapangyarihan sa panahon ngayon. Magmahal na ang lahat. Kahit anong mangyari sa daigdig, kung may banal na spirito tayo, mga kapatid, makapangyarihan tayo. Amen? Ang blue, ano po ang ibig sabihin ng blue? Jesus is the divine healer. Si Jesucristo ang nagpapagaling. Nagpapagaling ng hindi lamang ng spirito, pati ng kaluluwa at katawan. Okay? Mahalaga po ang kalusugan sa mga panahon ngayon. Lagi naman, because health is wealth. Ang kalusugan po natin ay kayamanan natin. Basta malusog tayo palagi. Salamat sapagkat si Jesus, mga kapatid, ang ating dakilang manggagamot. Diba? So, kaya kung may mga sakit-sakit at karamdaman tayo, remember, Jesus hindi lang tagapagligtas, si Jesus din ay nagpapagaling. And of course, ang purple, ano po ang symbol niyan? Royalty. It symbolizes that Jesus is King. Okay? Hindi po siya magiging king pagbalik niya. He is King of heaven now. Now and forever, Jesus is King. Even nung nagkatawang tao siya, king pa rin po siya, mga kapatid. At para ma-experience natin si Jesus as King, as Lord and King, anong kahulugan nun sa atin, mga kapatid? The King provides. Amen? Ang King ang nagbibigay ng provision. Ang King din po ang nagpo-provide ng protection. Amen? Protection, mahalaga sa panahon ngayon. Provision and protection.
And of course, yung presence po ng King. Remember, nung tinanggap natin si Jesus sa ating mga puso, mga kapatid, ang puso mo, ang puso ko, ang palasyo ni King Jesus. He is coming back in physically. He's coming back. Sa rapture, darating siya physically. Ngayon, nararamdaman lang natin si Jesus sa puso natin through the Holy Spirit. But we will see Him with our naked eyes. Amen? So, exciting po ang buhay. So, sa atin po mahalaga na ma-experience natin si Jesus for all that He is. Hindi lang po Savior. Oftentimes, we emphasize lang si Jesus as Savior. Tagapagligtas lang, tagapagligtas lang. Na kailangan mong tanggapin si Jesus para mapunta ka sa langit. Hindi, isa lang po yan. 1/4 lang yan ang gospel, mga kapatid. The whole gospel po ang tinuturo natin sa Foursquare Church. Jesus, tagapagligtas, dakilang manggagamot, Panginoon at Hari, at siyang nagbibigay sa atin ng kapangyarihan na mabuhay. Kaya naniniwala po ako na kahit na po naging mahirap ang buong mundo, tayong mga lingkod niya, tayo na nagtitiwala at nananampalataya sa Kanya ay hindi niya pababayaan. Darating po ang panahon, sa atin po pupunta ang mga tao because we still have God's provision. We have God's protection. Why? Because Jesus is our King. Amen? Jesus is our King. Hindi hahayaan ng Diyos na maghirap ang kanyang mga anak. Amen? So, dapat po kung meron man masayang mga tao, tayo yon. Amen? Hindi po tayo hahayaan ng Panginoon. At sa mga nagaganap po ngayon, that is because malapit na po ang muling pagbabalik ng Panginoon. Amen? So, during this month of March, na-experience po natin, we are reminded to always experience Jesus as Savior. Experience Jesus as baptizer with the Holy Spirit, na ang power ng Diyos has been given to us through the Holy Spirit. Kung may sakit at karamdaman tayo, then we can always experience His power to heal. Ayan si Kuya Sam, no? Praise God, ang bilis ng recovery. Ngayon, balik trabaho na. Nagtatrabaho na para kahit may cast pa. Sa mga anak ng Diyos, mabilis lang mag-recover. Amen? And of course, si Jesus who is coming soon as Lord and King. Mga kapatid, ngayon pa lang nai-experience na natin yan. So every time may kulang sa'yo, every time natatakot ka, be reminded na si Jesus is still your King. So kapain mo ang puso mo. Ang puso ko ba ay palasyo ni King Jesus? Ang buhay ko ba ay nagpapakita na ako ay nasasakupan ni Haring Jesus? Sapagkat dapat po ang mga anak ng hari, paano po ba dapat ang mga anak ng hari ay royalties? Diba? Ibig sabihin tayo ay mga dignitaries, mga may lumalakad tayo dapat nang hindi tayo lulugo-lugo. Amen? Kundi lumalakad tayo ng may tagumpay. Amen? Are you blessed? Amen. Alam niyo po, kung tunay tayong masaya, dapat nakikita yan sa ating mga buhay. Gamitin natin ang mga palaspas natin para pumalakpak sa Panginoon. Gamitin natin para purihin siya. Alam nyo, gamitin po natin para, pag may dumating na, sabi nga ni Brother Gilbert, before dumating sa CDC, si President Gloria, no? At grabe ang preparations namin, di ba? So, pero mga kapatid,
ang haring nakatira sa puso natin is King Jesus, the King of heaven and the King of the universe, the King of your life and my life. So kaya dapat tayo mga anak ng hari ay mga prinsesa at mga prinsipe. Amen? Yes, so purihin ang Panginoon. Tayong lahat ay tumayo. Magbigay-pugay tayo sa hari natin. Magbigay-pugay tayo at magbigay tayo ng pangako na maglilingkod sa Kanya. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat. Salamat, salamat, maraming salamat. Hallelujah! Itas natin ang mga kamay natin. Iwagayway natin ang ating mga palaspas. Hallelujah! Yes, Lord! Hallelujah! Blessed is the Hosanna! Hosanna! Praise God! Praise God to King Jesus! Salamat, Panginoong Jesus, sapagkat minarapat mo na ang aming mga puso ang maging palasyo mo sa daigdig na ito. Hindi sa Malacanang ka nakatira, hindi sa White House, kundi dito sa aming mga puso. Gawin niyo pong banal. Gawin niyo pong banal ang aming mga puso upang ang iyong presensya sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, ay manatili na reigning in our hearts, O God. At sinusuko po namin sa iyo ang aming mga buhay. Gawin niyo nga po kaming handa. Gawin mo kaming matapat na naglilingkod sa iyo. Naglilingkod sa iyo bilang Hari at Panginoon. Karapat-dapat ka ng bawat lakas namin. Karapat-dapat ka ng lahat ng aming resources. Karapat-dapat ka sa anumang ibinigay mo sa amin na gifts and talents, Panginoon. Pawiin niyo po ang pag-aalala sa aming mga puso. Turn our eyes unto Jesus, O God, upang hindi kami ma-overcome ng mga pag-aalala sa mga material things, na hindi kami mag-aalala sa mga bagay, O Diyos, na nagbibigay ng takot sa amin. Sa halip, O Diyos, we will rejoice. We will rejoice because the King of Kings and the Lord of Lords is reigning in our hearts. Hallelujah! Salamat po, Holy Spirit, sapagkat ikaw nagbibigay ng witness sa amin na ang hari ng mga hari ay tunay na nakatira sa aming mga puso. Na hindi namin, na ituturing namin ang aming mga buhay ay napakahalaga at napakataas ng uri, sapagkat kami, ang aming buhay, ang aming puso, ang palasyo ng Panginoon at Haring Hesukristo. Salamat po sa araw na ito. Patuloy na kalakasan ang ipagkaloob mo sa amin, mas malalim, mas matibay pang pananampalataya, knowing, O God, that we are experiencing Jesus as Lord and King of our lives, the King forever. Tanggapin mo po ang aming papuri at pagsamba sa araw na ito, Ama, in Jesus' name. Amen. Amen. Lahat ba tayo ay na-bless? Dami ko natutunan kay Brother Gilbert yung sa physical tsaka sa spiritual Hindi kaya lang kung isipin natin yung bagay na gagawin natin kung yung physical lang tsaka mentally, hindi natin kaya, pero spiritually kaya. Okay. Ngayon po ay dadako tayo sa isa pang importante at mahalagang bahagi ng ating programa ngayon, ang ating pagbibigay ng ating tithes and offering. Sabihin natin pagbibigay. Okay, meron ako sa inyong tatanong. Ayan. Sabi, tanong mo kay brother mo. Mula nung nakakilala kayo sa Panginoon, o kung babalikan natin yung ating, yung nakakilala tayo sa Panginoon, o yung nakatanggap tayo ng pagpapala sa Panginoon, ano yung pinaka-the best? Ano-ano hindi yung ano lang. Ano-ano mga best na binigay sa inyo ng Panginoon na pagpapala. Ayan, marami yan, di ba? Siguro gumagala lang isipan nyo, no? Titignan natin, napakarami po talaga.
Minsan, hindi na mabilang sa ating mga daliri eh. Kung isa-isa na, ako, pinagaling ako ng Panginoon. Posible yun, yan. At, siksik-liglig, gumaapaw. Naranasan nyo na ba yun? Na nagkaroon kayo ng pagpapalang gano'n? Di ba? Minsan naman, kaya nga, marami ang pagpapala na natanggap tayo sa Panginoon na minsan hindi natin na nawawala agad sa ating alaala. Pero alam niyo ba, ang Panginoon hindi nakakalimot. No? May example po rito sa Biblia na yung pagbibigay kaya giving eh. Si-share ko lang po sa inyo. Sabi po doon sa John 3:16, yan, ang ating favorite verse. For God so loved the world, sabay-sabay po tayo. For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. Sabi nyo, that He gave His only begotten Son. Binigay niya yung kanyang kaisa-isang anak dahil sa atin, pagbibigay pa rin. Kung tayo po yung nagbibigay, siya pa yung una nagbigay. At pinaka-the best. Ngayon, isipin natin ulit, ano yung pinaka-the best niyong nabigay sa Panginoon? Diba? Parang, yung kasi ito example, ito yung pinaka-batayan natin na ang Panginoon ay iniibig po tayo. Pag tayo po ay nagmamahal sa isang tao, sa isa pong nating mahal, ay binibigay natin yung the best. Kaya sa ating mga mahal sa buhay, sa misis natin, kung tayo naliligaw, gusto natin na-impress tayo minsan, di ba? Magbibigay tayo. Ganon din po sa Panginoon. Ang ating po Panginoon ay mayayaman sa lahat ng bagay. Pero ang nais niya po, ang the best natin, yung ating puso po. Ay bibigay po tayo na ng may bukal sa ating kalooban. Hindi po sa napipilitan lamang. Kundi ito po ay may kasamang pagsamba. Dahil po ang Panginoon po ay mayaman na po sa lahat ng bagay yan. Kaya po, sa umagang ito, tayo pong lahat at tumayo. Alam ng Panginoon ang ating mga pangailangan. Di pa natin sinasabi yan. Sabi nga sa Biblia, bago po niya nilikha yung tao, inunan niya muna yung ating pangailangan. Kaya, kung ano mang krisis ang nangyayari sa panahon natin ngayon, dumaan man yung pandemic na yan, yung mga COVID-19, di ba? Praise God, nandito pa rin tayo. Ngayon naman, yung mga digmaan na yan, hindi tayo pagtado dyan dahil tayo ay anak ng Diyos. Hindi niya tayo pababayaan. Praise God. Ngayon, hawakan po natin ang ating tithes and offering at ito po ihahandog natin sa Panginoon na mula sa ating mga puso. Hindi siya tumitingin sa halaga at tinitignan niya po ang pusong nagbibigay sa Kanya na may pagsamba. Tayo po lahat ay umuot manalangin. Aming Diyos na banal sa mga oras pong ito. Salamat pong muli sa mga pagkakataong ito, Panginoon, na kami ay makapagkaloob sa iyo, Panginoon, at makapaghandog sa iyo, Panginoon, na nagmumula sa aming mga puso. Ito may sama, Panginoon, panalangin at pagsamba sa inyo. Nawa, Panginoon, itong hawak namin ito ay magamit sa ikalalago pa, Panginoon, ng iyong mga salita. At maabot pa, Panginoon, ang mga kapatiran o mga tao, Panginoon, na nalalayo sa iyo. Alam namin, O God, na mayroon kang purpose, Panginoon, sa pagkakataon ito, sa aming ihandog nito. Nawa, Panginoon, ang gawa ng kamay ng iyong mga anak ay iyong pong pagpalain, Panginoon. Nawa, Panginoon, makita nila, Panginoon, ang iyong kabutihan kung paano ka mag-provide sa kanilang mga buhay, Panginoon. Silang siksik, liglig at umaapaw, Panginoon, na kanila po ay maranasan din. Maging Panginoon, kung ano man ang mga krisis na nangyayari ngayon sa aming kapaligiran, sa aming pambansa, at sa daigdig, Panginoon, alam namin, God, na may purpose ka, Panginoon, sa mga bagay nito. Pero sinabi mo sa iyong mga salita, huwag kaming mabalisa, Panginoon. Dahil kayo, Panginoon, ang siyang may akda ng lahat ng bagay at kayo nagpo-provide ng aming mga pangailangan. Hindi niyo kami pababayaan o iiwanan. Kaya, Panginoon, sa mga oras na ito, magsilbing mababangong sa iyo, Panginoon, sa iyong harapan ng aming kagapaloob na ito. Tinataas ka namin, Panginoon, nilulhati sa aming kalagitnaan, sa iyo lamang ang papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Awitin po natin ang give and it shall come back to you. Give. Give your best. Give unto Let's God. now singing together, running over. Give and it shall come back to you. When you give to the Lord.